sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo nagkumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta, tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala sa oras ng pangangailangan. Si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Yes, good evening once again, brothers and sisters. Welcome to our midweek Bible study, mga kapatid. Tayo patuloy na magpasalamat sa ating Panginoong Diyos sa Kanyang dakilang katapatan sa atin. Sapagkat patuloy niya tayong pinagkakalooban ng mga pagkakataong tulad dito, kung saan tayo makakarinig muli ng Kanyang magandang balita. Hindi lang po magandang balita, mabuting balita. Ano po? So, bago tayo magpatuloy, mga kapatid, tayo muna'y manalangin, no? Ha? Sabay-sabay tayo, mga kapatid. Thank you, Lord. Thank you, Father God. We give you the praise, the highest glory and honor. Dakilang Ama sa langit, maraming salamat po muli sa gabing ito na aming natanggap. Salamat po sa pagkakataon na kami makakarinig muli ng iyong magandang balita. Ama, inaamin namin ang aming kawalan. Tunay nga po na wala kami magagawa kung wala kayo. Kaya ang gabay at patnubay ng inyong banal na Espiritu ang hangad namin ng bawat isa ng mga makikinig at maging ang magbabahagi ng iyong mabuting balita. Give us the understanding that we need, Father God, and be the one to put every words that will come out of the mouth of the one you will use, Father God, in sharing your word, Father God. We ask, Lord, that your name be glorified in our midst tonight, Father God. Simula sa pag-aawitan hanggang sa
pagbibigay ng iyong mabuting balita. Thank you once again, Father God. Yours the highest praise, the highest glory, and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Habang nag-aantay po tayo sa mga kapatid natin na maglalagin, mga kapatid, tayo makinig muli ng mga magagandang awitin, ha? Hindi lang basta awitin to. These are testimonial songs na originally given by the Lord sa ating mga kapatiran. Ano, ha? Let's enjoy listening.
or made the world into being. You were eternally God and will be God. Our God forever. You were eternally God and will be God. Our God forever. Thank you, my Jesus, our God forever. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon. Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawan mo, minahal mo ako ng lubos. O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko't lakas. Dahil sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. Salamat sa iyo. Ako'y aawit sa iyo, O Panginoon. Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawan mo, minahal mo ako ng lubos. O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko't lakas. Dahil sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. Salamat sa iyo. O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko't lakas.
ask me to witness only for pride.
Were you there when I was foolish? Were you there when I went astray? Were you there when I can't see where I was going? Were you there when I was in darkness? Were you there when troubles grew? Were you there when I was silent, alone in my misery? Yes, you were there. You were there, holding my hands, whispering you love me. You were there, catching me before I fall. You were there, wiping my tears when there's no one else beside me. Jesus, you were there, you were there. Were you there when I was foolish? Were you there when I went astray? Were you there when I can't see where I was going? Were you there when I was in darkness? Were you there when troubles grew? Were you there when I was silent, alone in my misery? Yes, you were there. You were there, holding my hands, whispering you love me. You were there, catching me before I fall. You were there, wiping my tears when there's no one else beside me. Jesus, you were there, you were there. You never left me. It was I who turned away, but the love you have for me has never changed. Here I am, my sweet Jesus. Take me into your arms and never let go.
but the love you have for me has never changed. Here I am, my sweet Jesus, take me into your arms and never let go of me till eternity.
Glory, hallelujah, salamat. Nag-enjoy ba tayo mga kapatid sa mga awitin? Of course, ano ha? So, patiin naman natin ating mga kapatid na nagse-celebrate ng kanilang special day. Today is their birthday, November 30, 2022. So, happy birthday, Sister Abigail Garcia. Yan, happy birthday, sis. Sister Nila Hernandez. Brother Joshua Jokno. Sister Baby Evasco, Sister Letty Hardingham, and belated happy birthday sa ating kapatid na si Sister Andrea Reyes, Sister Yona Manggao, and Sister Mary Joy Cruz. Happy birthday and enjoy your day. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Okay, happy birthday once again. Okay, so as you can see on my right, 25 days to go before Christmas. Hallelujah. Hindi ba tayo excited? Of course, excited tayo. Time to meet our relatives, our friends, enjoy good food, good company. Everything is good. Okay, at pa-endemic na mga kapatid. So a lot of things to celebrate, Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So, ito po, isa pa po ito sa ating daily Bible reading, Bible reading. It's day 329. Naku, malapit na mga kapatid. For November 30, 2022, Zechariah 13:14, 1 Peter 3, 8 to 22, and 1 Peter 4, 1 to 11. And lastly, Proverbs 27. Yan, mga kapatid. Yan, thank you Lord. Habol-habol mga kapatid, kaya-kaya naman yan. Kung late, wala namang hulit na una dyan. Importante, patuloy tayong nagbabasa. Amen? At bago natin makalimutan, announcement mga kapatid, tanungin nyo yung mga ministers, pastors, assign sa inyo kung kailan ang inyong Christmas fellowship. Para magkasama-sama at hindi magkalituhan kung saan na-attend ng Christmas fellowship. And meron ding Christmas fellowship ang CSM. At gaganipin po yan dito sa Comfy Center, Parañaque. December 18, 2022. Alas 2 ng hapon po. Other details to follow po mga kapatid. At again, available pa rin po ang mga CSM t-shirts, souvenir t-shirts, all sizes po. At contact nyo po yung mga workers assigned sa inyo. At ganun din po sa inyong mga youth teachers in your area. At pwede din po kay Sister Jam. At may mga caps pa rin po, mga kapatid, na complete t-shirts and caps para may souvenir po tayo itong nakaraan nating anniversary. Yan. So, let's prepare ourselves. Gaya na lagi ko sinasabi. Ito na yung moment na tayo ay magmuling magpupuri sa ating Panginoong Diyos. Tawagin na po natin ang ating mga kasama sa bahay, mga anak, apo, kapatid, kaibigan, kapitbahay. May mga close, mga magkakapitbahay, magtatawagan, mare, pare, simula na ng ating Bible study, praise and worship na. Ganun po. I-share natin si Lord, And let's welcome our brothers and sisters, the Comfy Music Ministry. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid.
kapatid! Welcome po sa ating Bible study. At sabay-sabay po tayong umawit, magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Kaya kamusta ang buhay? Ganap at kasiyasiya, alive in Christ. Thank you, Lord. Ayan. Hello po mga kapatid. Ayan, ihanda na po natin ang ating mga sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Tanging sa iyo lamang, Yahweh, ang dakilang karangalan. Hindi namin maaangkin pagkat ito'y iyo lamang. Walang kupas iyong pag-ibig na tatanging katapatan. Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, awit tayo sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Ako'y iyong hinanap, Jesus. Ako'y iyong natagpuan.
sa wagas na pag-ibig mo, kami ay naligtas. Aawitan ka, O Diyos, na may kagalakan. Minsan pa, O Jesus. O Jesus, dakila at banal. Yes, Jesus. Karapat-dapat kang sambahin ng mga hinirang sa wagas na pag-ibig mo. Kami ay naligtas. Aawitan ka, O Diyos, ng may kagalakan. Worship the Lord. Narito kami na iyong hinirang, kalakasang taglay sa'yo
Yes, okay. This is the moment na pinakahihintay. Hindi lang pinakahihintay, importanteng part ng ating gabi. Of course, the Word of God. And we are now in chapter 18 of John as Portrait of Jesus, entitled The Model Sufferer, and to be shared by our dear pastor, Pastor Rafi Real. Let's welcome our pastor. Magandang gabi po muli sa inyo mga kapatid at welcome sa ating weekly Bible study. Sa ngayon pong gabi, nandun na po tayo sa ika-18 na John's Portrait of Jesus. At sa gabi ngayon po ang ating pag-aaralan si Jesus, the model sufferer. Yan, hayaan nyo basahin ko po rito sa John chapter 18, simula po sa verse 1 hanggang verse 11. The arrest of Jesus. After Jesus had said this prayer, he left with his disciples and went across Kidron Brook. There was a garden in that place, and Jesus and his disciples went in. Judas, the traitor, knew where it was because many times Jesus had met there with his disciples. So Judas went to the garden, taking with him a group of Roman soldiers and some temple guards sent by the chief priests and the Pharisees. They were armed and carried lanterns and torches. Jesus knew everything that was going to happen to him. So he stepped forward and asked them, "Who is it you are looking for?" "Jesus of Nazareth," they answered. "I am he said. Judas the traitor was standing there with them. Jesus said to them, "I am he." They moved back and fell to the ground. Again, Jesus asked them, "Who is it you are looking for?" "Jesus of Nazareth," they said. "I have already told you that I am he." Jesus said, "If then you are looking for me, let these others go." He said this so that what he had said might come true. "Father, I have not lost even one of those you gave me." Simon Peter, who had a sword, drew it and struck the high priest's slave, cutting off his right ear. The name of the slave was Malchus. Jesus said to Peter, "Put your sword back in its place. Do you think that I will not drink the cup of suffering which my Father has given me?" Ito po ang salita ng ating Panginoon. So ngayong nga pong gabi, ang ating pag-aaralan ay Jesus, the model sufferer. Kunin natin muna po ang kahulugan ng salitang to suffer. Sa Tagalog po kasi pag sinabing to suffer, ibig sabihin madanas, daanan, or danasin. So pag sinabing to suffer, ibig sabihin po nito ay to undergo something painful or unpleasant. Katulad ng injury, grief, and loss. Yung grief po rito, yung sobrang lungkot. At yung loss naman, maaaring loss of loved ones, gaya ng asawa, babae, lalaki, anak. So yun po ibig sabihin ng to suffer. Now, take note po to. There is nothing in the Bible that says that life is going to be easy. So wala pong sinabi sa Biblia na ang magiging buhay o buhay natin dito sa mundong ito ay magiging madali. In fact, mismo ang ating Panginoong Jesus ay hindi rin naging maganda ang kanyang buhay dahil siya ay nag-suffer. Now, sinasabi rin po rito, no, repeatedly, paulit-ulit na sinasabi sa atin na tayong lahat are going to suffer. Matthew 16 or John chapter 16 verse 33, napakalinaw na sinasabi po dyan, "I have told you this so that you will have peace by being united to me. The world will make you suffer, but be brave. I have defeated the world." So mismo ang ating Panginoong Yesus,
tayo ay binibigyan na ng pabala o kumbaga wina-warning na tayo bilang mga Kristiyano ay makakaranas ng hindi maganda sa mundong ito. Hindi lamang po dyan, doon sa Beatitudes, yung Sermon on the Mount, sa Matthew chapter 5, verse 10, sinasabi doon, happy are those who are persecuted because they do what God requires. The kingdom of God belongs to them. So, sinasabi pa rin na talagang we will be persecuted. So, ang persecution ay hindi rin po magandang danasin, di po ba? Pero ito'y pagdaraanan natin bilang mga lingkod ng ating Panginoon. Now, the reality, ang katotohanan po, is that suffering is going to happen and it is supposed to happen. So, mangyayari siya at kailangan mangyari siya. Ngayon, during suffering po kasi, meron kasing dahilan, na bakit nga ba pinahintulutan ng Panginoon na tayo ay makaranas ng tinatawag na suffering. Tatlong dahilan lang naman po ang sinasabi diyan. Unang-una, na dahilan is to teach us. Turuan tayo na kailangan natin ang Diyos. John 15 verse 5 sabi doon, man, you are nothing without me. So tinuturuan tayo, tao tayo, na kailangan natin ang Panginoon upang tayo ay tulungan tayo upang ating malagpasan itong mga bagay na ating daranasin. Hindi lamang po yun, to discipline us. Pag sinabing to discipline, andyan yung to refine, para ba tayong, kumbaga sa Book of Sirach, sinasabi kasi po dyan, gold is tested by fire para to be a better person at para tayo ay lumago sa ating pananampalataya. At the same time, na bakit nga ba si Lord inaalaw niya na makaranas tayo ng suffering? It is because ang reason niya to shape us into the people that He created us to be a witness. Pagkakalikayan sa atin para tayo maging a witness sa lahat ng mundo, kapaligiran, at alam niyo po ba, yung ating mararanasan o sa grasya at awa ng Panginoon na malalagpasan natin ito ay napakagandang patutuo para sa lahat ng tao para magkaroon ng pag-asa. Amen. Now, consider po natin ito, 2 Corinthians chapter 4 verse 17. And this small and temporary trouble we suffer will bring us a tremendous and eternal glory much greater than the trouble. So, ang sinasabi po ng talatang ito ay ito'y temporary trouble lamang na pero kailangan daanan natin ito. Pero ang sinasabi nga po rito na itong glory ito is much greater than the trouble. So, ibig sabihin, meron pang mas magandang magaganap after the suffering. At dito rin nga po, yung ating mga troubles should not diminish. Hindi dapat mabawasan yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. But always realize that there is purpose in our suffering. Ang Romans 8:28, napakalinaw na sinasabi po dyan. And we know that in all things, God works for good for those who love Him and who have been called according to His purpose. So, in every suffering, meron pong dahilan yan kung bakit pinahintulutan ng Panginoon. Yan. Tingnan lang po natin itong mga ilang well-known, masabi nating Christian leaders o mga pastors na kanilang patutuo when it comes to suffering. Katulad po ni Chuck Swindoll. Sabi ni Chuck Swindoll, ganito po ang sabi niya, when you suffer, that does not mean you are being disobedient to God. In fact, it might mean you're right in the center of His will. The path of obedience is often marked by times of suffering and loss. So, sinasabi ni Chuck Swindoll dito, mga kapatid, na hindi natin namamalay, baka talagang nandun tayo sa perfect will ng Panginoon. Inaalaw niya ito, pero hindi dahil sa ikaw yung naging disobedient, kaya ka nagsasuffer, lalo na yung suffering for doing right. So, inaalaw ng Panginoon ito para ilagay tayo doon sa kanyang sentro ng kanyang plano sa ating buhay na dapat ito'y pagdaanan natin. Si Billy Graham, ito naman po ang sabi niya,
it may be difficult to understand why a test comes our way. But we must never forget that the test is accomplishing, refining, and purification. So yun ang sinasabi ni Billy Graham, na ito'y isang paraan para i-refine tayo, linisin tayo, i-purify tayo, hanggat sa tayo maging perfect in the eyes of God. Kaya ang suffering, hindi lang po ito nasa negative sense kundi sinasabi sa atin na ito'y one way ng ating Panginoon to refine us and to purify us. Si Martin Luther, ito naman po ang sabi niya, they gave our Master a crown of thorns. Why do we hope for a crown of roses? O nga naman, no? Bakit nga ba ang gusto natin crown of roses samantalang ating Panginoon crown of thorns ang kanyang tinanggap So tayo din, as identified na masabi natin hindi lamang Kristiyano, kundi tunay na manggagawa ng ating Panginoon, expectin natin talagang crown of thorns. Ganon din si Peter Marshall. Sabi niya, God will not permit any troubles to come upon us unless He has a specific plan by which great blessings can come out of the difficulty. So out of that difficulty, blessing, mga kapatid, ang darating sa atin. Kaya nga, huwag natin titingnan ang suffering na as if na para bang isang parusa mula sa ating Panginoon, kundi tayo ay nandun sa ganap na kalooban ng Panginoon na kailangan natin pagdaanan upang tayo ma-refine at ma-purify. Now, ang human limitations have several benefits. Lahat naman tayo, bilang tao, limited tayo Unang-una, they keep us from pride. Di po ba? Pag ikaw pag wala ka nararanasan kasi mga pagsubok sa buhay, ang tingin mo sarili mo para ka na si Superman. Pero ang totoo, lahat po tayo mag-undergo. At ito'y one way then to humble us before God na wala talaga tayong magagawa, kundi magtiwala sa ating Panginoon at alam ng Panginoon kung anong ginagawa niya. Pangalawa, they cause us to look beyond this brief life. Brief life. Para bang makikita natin na ito nga lang ba ang buhay? Tingnan natin po dito sa Romans, no? Sa Book of Romans chapter 8, sa verse 18, yung sinasabi po rito. Amen. Romans 8, verse 18. So ganito po nakalagay. I consider that what we suffer at this present time cannot be compared at all with the glory that is going to reveal to us. So yung magaganap na pagpapala sa ating Panginoon, mula sa ating Panginoon, after itong mga sufferings na ito. Pangatlo, nasabi, they prove our faith to others. So dito po makikita yung ating ganap na paniniwala sa ating Panginoon na in spite of na meron tayong pinagdaraan ng mga sufferings, alam natin, God knows what He is doing. At hindi lamang po yun, kundi alam natin, God is always present. Even during ng ating suffering, nandyan siya at patuloy tayong binibigyan ng kalakasan. And it gives God the opportunity to demonstrate His power. Amen. Na makikita sa atin, sa gitna kasi ng tinatawag ng suffering, talaga na panghihinaan ka ng loob Pero ipinapakita ngayon sa atin na yung kalakasan na kumikilos sa atin sa oras na yon ay hindi na yung kalakasan natin, kundi isang kalakasan na nagmumula sa Panginoon na hindi niya tayo pinababayaan. Amen. Now, sa Psalms 119 verse 71, it was good for me to be afflicted so that I might learn your decrees. So here comes the psalmist. Sabi niya, mas talaga naman tama lamang na ako'y makaranas sa mga ganito para lamang na matutunan ko ang iyong mga pagtuturo. Amen. Now, Romans chapter 5 verses 3 to 5, sinasabi po ito, not only so, but we also rejoice in our suffering because we know that suffering produces perseverance. Perseverance, character, and character, hope. And hope does not disappoint us because God has
poured out His love into our hearts by the Holy Spirit, whom He has given us. Praise the Lord. Now, take note po natin. Suffering is something that God needs us to go through. Kailangan ng Panginoon to na kailangan pagdaanan natin ito. Kailangan pagdaanan natin ito. Suffering allow us to self-reflect and focus on the priorities in life that really matters to us. So, self-reflect. Ano ba yung self-reflect? Para bang tingnan natin, ano nga ba nagaganap? Ano nga ba pinapakita ng Panginoon sa akin dito? Ang aking kawalan, aking pangangailangan sa ating Panginoon para ma-purify tayo, ma-refine tayo according dun sa kanyang pagkakalikha sa atin, kung ano gusto niya maganap sa atin, kailangan natin pagdaanan to, mga kapatid. Now, think about all the ways that Jesus is suffering. Tingnan natin yun sa John chapter 18. Isipin po ninyo, yung mga pagdaraanan ng ating Panginoon, yung suffering niya na minention sa John chapter 18. Unang-una, He is aware of the painful death that He will soon experience. Alam naman ng ating Panginoong Jesus yung kanyang pagdaraanan dahil siya ay an all-knowing God. Yun ang unang napakahirap, di po ba? Alam niya Alam niya na darating yun sa kanyang buhay. Pangalawa, He is being arrested and beaten. Just imagine kung paano siya aarestuhin, paano siya makakatikim ng mga hagupit o pananakit ng tao sa kanya. Pangatlo, the people that He has loved are turning against Him. Yung mga taong kanyang minahal, ngayon, ito na, going against Him. At hindi lamang yon, those that He has preached to about love, about joy, peace, patience, about kindness, about goodness, faithfulness, gentleness, and self-control are now asking for Him to be crucified. Yun po ang senaryo na magaganap ngayon sa buhay ng ating Panginoon, na lahat itong mga taong ito na kanyang tinulungan ay going against Him. Now, throughout all of this, si Jesus, ng ating Panginoon, He still remained faithful to His Father. Kasi imagine po yan, yung kanyang pagdaraanan, alam niya mangyayari sa kanya, alam niya kung ano ang gagawin sa kanya ng mga tao, but He remained faithful to His Father. Nanatili siyang tapat. Tayo po kaya, kamusta tayo mga kapatid, sa ating mga pinagdaraanan? At naman tayo may pinagdaraanan, di po ba? Kamusta ang ating commitment sa ating Panginoon? Kamusta yung ating paglilingkod sa Kanya? Now, sa Philippians chapter 2, verses 6 to 8, sinasabi dyan, but made Himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man. He humbled Himself and became obedient to death, even death on the cross. Nakita niyo po ba yung kanyang pagdaraanan? Kaya nga siya isang pinakamagandang halimbawa ng suffering na sa gitna ng mga kanyang daranasin na natili siyang tapat sa ating Panginoon. Now, dito rin po sinapakita sa atin na naintindihan niya kung bakit siya nandito sa lupa. Alam niya He understood why He came to earth and what God wanted Him to do, and He did it. Tayo po, mga kapatid, remind ko lang po kayo tungkol sa the purpose of our creation. Yung tatlong outstanding na layunin, bakit tayo create, Lord? Unang-una, God created us to be like Christ. Nilikha niya tayo, maging katulad tayo ni Kristo in terms of hindi yung pagiging Diyos niya, kundi yung kanyang attitude, yung kanyang behavior, yung kanyang mga respond sa mga situation. Yun po ang purpose. Pangalawa, we were created to serve God. Lahat tayo, there's no option. Isaiah 43 verse 7, I created you to give me glory. So ang paglilingkod sa Panginoon, ito talaga yung, kumbaga, first and foremost na pagkakalikha niya sa atin. And yet, marami sa atin hanggang ngayon ay nagdadalawang isip ng paglilingkod. At ang pangatlo, we were created for a mission. At ang mission nga natin po ay dalhin natin ang magandang balita sa lahat ng dako.
Kaya nga, gaya ng ating Panginoon Jesus, He knew bakit siya nandito sa lupang ito. Alam niya kung ano pinagagawa ng Panginoon sa kanya, ginawa niya. Tayo, mga kapatid, alam na natin ngayon what time kinrate ng ating Panginoon. Ginagawa ba natin ang pinagagawa niya sa atin? O hanggang ngayon ay tayo pa rin ay nagdadalawang isip kung maglilingkod pa o hindi. Amen. Now, remember, no? Napakita ko po kanina sa inyo yung ating purpose of our creation. Now, Jesus' example tells us what it means to obey the gospel. So sa nangyari sa ating Panginoon, ipinapakita niya lang po sa atin ano ba ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa Ebanghelyo. Ano nga ba? Binigyan tayo ng halimbawa, unto death. Ibig sabihin, he never questioned his Father, kundi ang sinabi niya, if it is the will, or if it is your will, O Lord, let your will be done. Kung kailangan mag-suffer siya, let your will be done. At ito'y patuloy na pinapaalala sa atin na maganap sa atin ang kalooban ng ating Panginoon. So hindi lamang po our role as a followers of Jesus is to understand what God wants us to do. Maunawaan natin. Ano ba ang pinagagawa ng Panginoon sa atin? At kailangan gawin natin. Pinagagawa sa atin, maglingkod tayo sa Kanya, ilaganap ang salita ng Diyos, yan ang ating mission. By God's grace, tayo mga kapatid, and mercy, kailangan ay gawin natin po ito, mga kapatid. Now, so dito din po, no, remember what Jesus said to Peter. Nagkaroon po ng, ano kasi dito ng encounter. Balikan ko po yun, no, sa John 11, na kung saan ay meron kasing sandata to si Peter. Tingnan natin ang nangyari. John 18. Yan. Dito po sa verse 10. Simon Peter, who had a sword, drew it and struck the high priest's slave, cutting off his right ear. The name of the slave was Malchus. Jesus said to Peter, "Put your sword back in its place. Do you think that I will not drink the cup of suffering which my Father has given me?" So dito, sinasabi ng Panginoon kay Peter, no, Jesus commanded Peter, put your sword away. Para bang alisin mo yan, yung sandatang yan. Shall I not drink the cup the Father has given me? Nakita niyo po ba yung willingness dito ng ating Panginoon to accept yung kanyang destiny, and that is to suffer in the hands of men. Tapos sinasabi rin po rito yung sinasabing cup na binabanggit dito. It means the suffering of isolation and death na naranasan ng ating Panginoon. He was isolated at He was put to death sa cross para lamang magkaroon ng kaligtasan ang bawat isa sa atin. Mga kapatid, now, as if Christ saying to Peter, stop trying to interfere with God's plans. Kumbaga yung sinasabi dito ng Panginoon kay Peter, huwag mo pakialaman yung plano ng ating Panginoon. Jesus knew what He was supposed to do and He did it. Kasi nangyari nga, dahil gustong tulungan ni Peter ang ating Panginoon o gusto niya ipagtanggol. Pero sabi ng Panginoon, huwag mong pigilan ang plano ng ating Panginoon because He is bound to suffer talaga para lamang sa kaligtasan ng sangkatauhan. Kaya nga, tayo rin nga po, no, pinapaalalahanan ng ating Panginoon na sa ating paglilingkod, meron tayong pagdaraanan. Pero sa gitna ng ating paglilingkod, nawa, huwag mabawasan yung ating pag-ibig sa ating Panginoon, yung pagtitiwala natin sa Kanya, at talaga namang we will be persecuted. Daranas tayo mga kapatid, we will always be put to the test. Lahat tayo, daraan dyan, at doon masusubok yung ating commitment sa ating Panginoon. Gaano ba tayo ka-committed sa ating Panginoon? Gaano ba talaga na unto death? Na kahit ano mangyari ay hindi natin isasantabi ang salita ng Diyos o Ebanghelyo at patuloy tayong maghahayag ng salita ng Diyos sa lahat ng dako na kahit ano mangyari. Para bang walang makakapigil sa atin. Walang makakapigil sa atin to share the blessing and the goodness of the Word of God. Amen. Yeah. Dito nga po sa Jeremiah 29 verse 11, na let me remind you na sinasabi doon, "For I know the plans I have for you, declares the Lord.
plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ang Panginoon may plano sa gitna ng mga suffering na yan na ating pagdaraanan. Mayroong plano ang Diyos. Ang kailangan lamang sa ating mga kapatid ay to seek na ano ba Lord ang plano mo sa aking buhay. Kung ano man ang pinagdaraanan mo, gagamitin ng Panginoon yan bilang isang patutuo sa lahat ng tao upang magkaroon ng pag-asa. Kasi napakarami pong tao ngayon na nawawalan ng pag-asa because of those sufferings. Kailang palagay, ito'y isang punishment o isang chastisement, pero hindi na namamalayan na gagamitin ng Panginoon ito para tayo ay maging isang buhay na patutuo. Buhay na patutuo na hindi ka lamang binago ng Panginoon, kung ano man ang iyong pinagdanasan, nandiyan ka at patuloy na nakatayo at handang ibahagi ang salita ng Diyos, ibahagi ang kabutihan ng Panginoon. Ang hindi lamang kabutihan, lahat ng mga pagpapala na tinanggap natin. Kaya sinasabi nga po ng mga talata na hindi kaya i-compare yung kagandahan o yung blessing na magaganap after the blessing na nangyari sa ating Panginoon. After do sa cross na yon, ano nangyari? Di ba nagkaroon ng salvation ang bawat isa? Nagkaroon ng pag-asa ang bawat isa na itong kalungkutang ito ay mapapawi dahil ang pangako ng Diyos ay magaganap at magaganap sa ating lahat. Kaya mga kapatid, itong ating Panginoon, kaya ngayong ating pag-aaral, the model sufferer, na pinapakita sa atin na willing siya na tanggapin ang lahat alang-alang lamang sa sangkatauhan upang magkaroon ng kaligtasan. So magandang gabi po sa inyo mga kapatid at maraming salamat po. God bless you. 2 Timothy 2:2